Magandang oras mga katiyats, mga kagulin boy. Well, ang ating episode ngayon ay tungkol sa mga truck ng Hapon noong World War II na kinargahan o nilagyan ng gold bars. Talagang literal na mga gold bars ito, ang lalaki pa. Walang gold bars dito na 6 kilogram, lahat ay nasa 20 kilograms pataas ang bigat. Malalaking klaseng barita ito mga ka-TH. Ayan o. Ito'y original video ng World War II. Ayan o. Kuha ito ng mga Amerikano. Kasi ito'y nahuli ng mga Amerikano na kuha ng mga gold bars sa Hapon. Ayan o. Pero mga Hapon yung mga prisoners sa Hapon ang nagkarga sa truck. Pero ang nagbibideo niyan ang Amerikano. Ayan o. Tingnan nyo yung pagkapon ng ayun o. Ang laki-laki. Nasa 30 kilogram yata. Ayan o. Tingnan nyo. O baka yan yung 75 na legendary 75 kilogram na gold bars. Mga kababayan. Kaya ito na yung nilalabas na sa Camp Crame yata yan. O Camp Aguinaldo. Yan ay mga truck na yan ng Amerikano. Ayan o. Meron ng star. So American truck na yan. Hindi na yan sa Hapon. Yung mga Hapon lang ang nagkarga kanina ng mga gold bars sa mga trucks. So ito yung truck talaga ng Hapon. Itong Isuzu Type 94. Yun yung modelo. Isuzu Type Model 94. Ayan, meron siyang 4 na gulong sa likod. Of course, sa front 2. So hindi ito gaanong malaki. Ang mga truck na ito ay magkakarga lamang ng 1.5 tons. Hindi siya gaanong malaki. Hindi katulad ng mga truck di karga ngayon na ang lalaki. Ito yung pinagkargahan ng mga gold bars na hindi naagaw ng Amerikano. So dito ikinarga nila at ito nga yung mga legendary na urban legend or urban myth, urban stories about gold bars na ang mga truck daw na ito ay pinasok sa mga kuweba at tunnel na nasa gilid lamang ng mga highways katulad dito sa amin sa Surigao ay merong pinasok na truck mismo sa gilid ng bundok na ngayon ang bundok ay meron ng simbahan sa ibabaw. At balita ko nung 5 years ang nakaraan ay may nag-operate sa loob ng under sa sa simbahan ay merong tunnel nga doon na dinig ko ay yung truck ang ipinasok yung itong Isuzu 94 na model na merong kargang gold bars. Hindi ko na sasabihin kung anong klaseng simbahan, hindi Katoliko. Basta't mayaman na mga simbahan yan, mga kababayan. So ito yung colored pa na version. Ito, maliit lang talaga siya. Kaya 1 ton mahigit ang karga nito. So, totoo talaga siguro itong kwento ng mga truck na ito na pinasok sa mga tunnel o kuweba na pwedeng ipasok. Ang mga kuweba na ito ay nasa gilid lamang ng highways. O ang mga tunnel na yan ay gawa mismo ng Hapon na nasa gilid lamang ng highways. At nang may pasok na yan sa loob ng tunnel ay sinara nila ang entrance, pinasabog. Kaya hindi na makita-kita pa. Ayan, so kapag nakita nyo ito sa mga remote areas, sa mga gilid ng bundok, kapag halimbawa nakita nyo ito sa wala sa tunnel, nasa labas lang siya ng tunnel o kuweba at siya ilata na, di ba? Pero wala ng karga na gold. So ang ibig sabihin yan ay diniskarga nila. Diniskarga yung kargamento na mga ginto at saka pinasok doon sa ginawa nilang hukay or tunnel. Ngayon, ang niyan mga kababayan, ang analysis niyan ay hindi lalayo sa truck
kung merong mang silang ginawang hukay, ay hindi yun lalayo sa truck. Kaya kung nakita nyo ang truck sa bundok na wala ng karga, so ibig sabihin, nasa 5 meters to 10 meters lamang sa kanyang palibot, ay doon kayo mag-detect, mag-scan, kasi hindi talaga yan lalayo. Kasi bakit ilalayo mo ang truck? Ang bigat-bigat ng mga gold, di ba, ng gold bars. Igira na eh. Tsaka palapit ng mag-surrender ang hapon, kaya mabilisan ang pagbaon nila. Yung mga nakarga sa truck, mabilisan yun. Minamadali nila, kaya hindi na kailangan na malayo pa na iakyat pa sa bundok yung gold bars. Magukay sila, malapit lang talaga sa truck. At doon nila ilalagay yung nadiskarga ng mga gold bars. Kaya ang pamagat natin na kapag nakita nyo ang truck na ito, ay paldo-paldo kayo o jackpot kayo dahil nga merong mga kargamento ito. Hindi ito dadalhin sa bundok kung walang karga. Walang dala na mahalaga o mamahalin na mga bagay katulad ng ginto. Kaya ang mga truck na ito ay talagang isa siya sa signs na merong ginto kapag nakita nyo ito. Kaya pagmasdan nyo ang itsura nito. Kapag Isuzu ang nakatatak, kahit anong model yan, type 94 o hindi, basta't Isuzu, ayan, na ganyan na itsura, makita nyo ay nasa malapit lang sa kanya ang pagkabaon. Mga kababayan ng ginto, kung hindi mang ginto, ay sarit-samot na mga precious metal. Karamihan kahit coins noong World War II ay talagang hinakot nila sako-sako eh. Kaya nga yung Manila Bay dyan, yung Manila Bay, dyan daw sadyang tinapon ng mga ng mga Amerikano yung naiwan ng mga naagaw nila ng mga gold coins na sako-sako, ay tinapon daw ng mga Amerikano diyan sa Manila Bay. Kaya noong 1987, 1986, ang daming nag-dredging diyan ng mga barko. Hinihigop nila yung mga buhangin ng Manila Bay kasi nandun yung mga silver, halo ng gold coins na mga nanakaw ng Hapon noong World War II. Mga antigong coins yun, kaya mahal yun, bawat isa ay nagkahalaga ngayon ng nasa 500 to 1,000 pesos. So imagine, ilang sako, ilang barilis yung hinulog doon sa dagat. Mga antique coins yun. Kaya hanggang ngayon ay mayroon pang mga coins na nariyan sa Manila Bay. Pero hindi lang makita-kita na dahil corroded na siya. Kasi ang mga copper, silver, nagkukurod yan eh. Ginto lang ang hindi talaga nagbago ang anyo. Hindi nagkurod, hindi nagtarnis ang ginto. Kung gaano siya kadilaw noon, ay ganun pa rin hanggang ngayon. Kaya napakamahal ng ginto dahil sa kanyang karakter na never tarnish. Hindi magbago ang kulay ng ginto, mga kababayan. Hindi rin siya mag-diminish, hindi siya liliit. Grabe talaga yung ginto. Ang ibang metal, habang tumatagal ang panahon, lumiliit eh. Dahil sa korosyon. Pero ang ginto ay hindi. Talagang ginto talaga siya. Kaya napakamahal na metal. Okay, so maswerte ang makakita nito. Kaya nga yung maghukay tayo ng mga tunnel sa gilid ng bundok, kapag merong tumagos o tumagas na maitim na oil or crudo, yun asyete, ang tawag natin asyete. Kapag merong asyete sa tunnel nyo, and then kulay itim talaga siya at amoy asyete, yun yung nabutas nyo na mga barilis o baka tangke ng makina, or nasira na yung makina, tumagos na yung yung crudo or oil ng makina. Kaya kapag merong isang sinyalis yan eh, kapag merong oil na galing sa sasakyan, sa hinukay nyo na tunnel sa gilid ng bundok, ay pwedeng sa Isuzu Type 94 yan, galing sa truck. Ngayon, kapag naghukay kayo at meron kayong nakuhang bumper o signal light ba dyan, headlight, katulad ng headlight dito, detachable kasi yan,
At pagtingin nyo parang sa Isuzu to yan na yung mga umpisa na yan ng ng signs na meron ngang truck na nakabaon diyan. Lalo na kapag rubber, tingnan nyo tong gulong niya, hindi siya doble single lang siya na tire. Kapag ganyan ang nakita nyo sa hinuhukay nyo na tunnel sa gilid ng bundok, well, meron ngang nakabaon na diyan na truck. Kaya nga, kapag nakita nyo ang truck na ito sa bundok, ay hindi malayong maging milyonaryo kayo at makajakpat. Dahil nga malaki ang kargada nito Kapag nandiyan sa bundok ang truck na ito, ibig sabihin meron silang isinibat, meron silang itinago na mga kayamanan. Kasi alam naman natin na kahit nagsusulo na sundalo, kahit private, corporal, ay meron talaga silang tinatago na mga kayamanan. So ito naman, isa sa palatandaan na ang lugar ay merong itinagong malaking bagay katulad ng truck. Ang ibabaw niyan, kapag mababaw lang yung pagkabaon ng truck, ang ibabaw niyan, ang mga damo ay halos hindi tumutubo ng mataba. Hindi parang mga bansot ang mga tanim. At kapag nasa palayan naman, magtaka kayo sa palayan, merong portion ng rice field na hindi mataba palagi ang palay, at din sa gilid niya ay matataba. At nagkurting rectangle yung mga area na hindi mataba yung palay, ibig sabihin may nakabaon sa ibaba niya na malaki, somewhat like malapad na simento or truck or dalawang truck, kaya hindi tumataba ang palay. Yun yung mga teorya At saka sa bundok, yung mga palaging tinatamaan na lugar ng kidlat, kasi metal yung truck Ang metal na truck ay hinahanap talaga yan ng kidlat sa bundok, kasi mataas ang bundok. Kapag may truck doon, yun yung unang hahanapin ng kidlat, mga kababayan. Kaya yan yung mga sinyalis na merong mga truck na nakabaon sa inyong bundok. At pwedeng gamitan ng mga gagamitan, scanners, para malaman nyo kung meron ngang Isuzu Type 94 model na World War II truck ng Hapon na kinargahan itong mga ginto na ito. Alright, good luck sa inyo mga kababayan. Balitaan nyo na lang ako kung meron kayong nakitang Isuzu Type 94 model sa inyong mga lugar sa kabundukan. Ako'y magpaalam na. Maraming salamat sa lahat at sa nag-subscribe. Yan ay malaking tulong sa ating channel. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.